to you. I'm never letting go, 'cause you have saved my soul, and you have made me whole. You took my brokenness and filled me with your joy. All I long to do is worship. All I long to do is bring you praise, for nothing compares to you, my saving grace. My saving grace. Oh Lord, I'm holding on to you. I'm never letting go, 'cause you have saved my soul, and you have made me whole. You took my brokenness, filled me with your joy. Come on, sing it out. All I want to do is worship. All I love to do is bring you praise, for nothing compares to you, my saving grace. All I want to do now, all I love to do is worship. All I love to do is bring you praise, for nothing compares to you, my saving grace. My saving grace. Oh Jesus, we praise your name. Sing Jesus, Jesus Savior. My life belongs to you forever, 'cause you have set my heart on fire, and you have set me free. Sing Jesus, Jesus Savior. My life belongs to you forever, 'cause you have set my heart on fire, and you have set me free. You have set me free, and you have set me free. All I want to do is worship. Come on, raise the voice to God. Oh Lord, nothing can compare to you, my saving grace. All I long to do, Jesus, is worship. All I long to do is bring you praise, for nothing compares to you, my saving grace. All I long to do, all I long to do, Lord, is worship. All I long to do is bring you praise, for nothing compares to you, my saving grace. Sing Jesus, Jesus Savior. My
belongs to you forever. Declare it with all your hearts. 'Cause you have set my heart on fire, and you have set me free. To Jesus, Jesus Savior, my life belongs to you forever. 'Cause you have set my heart on fire, and you have set me free. For the last time, let's declare to the Lord, let's sing Jesus, Jesus Savior, my life belongs to you forever. 'Cause you have set my heart on fire, and you have set me free, and you have set me free, and you have set me free. Hallelujah. Come on, you gotta praise. He deserves. Oh, Jesus. We glorify your name. We magnify. Oh, we believe in you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise God. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po bang batiin natin ng good morning yung mga katabi natin? At least 2 o 3 tao, batiin natin nakaka-bless na good morning. Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa na nandirito ngayon. Sa mga first time po na nakasama natin, salamat sa Panginoon dahil dinala po tayo dito ng Panginoon. I believe na hindi nagkataon lamang na nandito po kayo. Kayo po ay tinulungan ng Panginoon, kayo po ay sinamahan ng ating Panginoon. Hindi po tsamba ito, kundi ito ay sinadya ng Panginoon. Everything happens for a reason. And I believe na napakaganda ng reason ng Panginoon kung bakit tayo dinako ng Panginoon sa lugar na ito. At sa bawat isa na nandirito ngayon, na excited, na patuloy, na naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon yung desire ng puso natin. Alam ng Panginoon yung tinitibok ng puso natin. Alam ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. So I believe na kikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan at gagawa ng mga bagay na kamangha-mangha ang Panginoon sa ating kalagitnaan ngayong araw na ito. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin. Ito pong brand new series natin na ito is entitled Healing in a Broken World. Kaya kailangan natin, ito yung kakaibang healing kasi nga ito broken yung mundo natin. Wasak yung mundo natin. At alam naman po natin, hindi lang sinasabi ng psychology ito, pati ng Biblia rin. Kapag ikaw ay hurting, you also hurt people. So kapag ang mga tao ay nasasaktan, may tendency na kung saan sila din ay mananakit. Minsan sinasadya at madalas hindi sinasadya. Yung mga sira ay nakakasira. Para siyang isang prutas na kung saan, halimbawa, yung tomato na kung saan nasisira, kapag inihalo mo siya, nakakasira din siya. But we really need healing. Kailangan natin ng mga healing na ito na kung saan, kasi magpapabagal sa ating buhay at pwedeng tumapos sa ating pangarap at sa ating buhay. So, sa buong buwan po na ito ng November, ito po yung pag-uusapan natin. So paano gumaling sa iba't ibang mga karamdaman sa buhay, lalo na itong mga karamdaman na ito na kung saan madalas tinatamaan tayo, pero hindi madalas na pag-uusapan o nabibigyan ng solusyon. So let's get started. According to a study published on August 9, 2021, feelings of emptiness, sinabi po nila, feelings of emptiness have been linked to impulsivity, self-harm, suicidal behavior, and impaired psychosocial function. Kapag nakakaramdam ka daw ng emptiness sa iyong buhay, ito ay naglilink sa impulsivity. Biruin mo, empty ka pero impulsive. Yung mga taong nakakaranas ng emptiness, nagiging impulsive, pala desisyon sa buhay nang hindi masyadong pinag-iisipan.
yung mga magiging consequences nito. Or yung mga feeling nila, empty sila, sinasaktan nila ang kanilang sarili. At gusto nilang tapusin ang kanilang sarili. At maging gusto na rin nilang tapusin yung kanilang pakikiugnay sa ibang tao. Napansin niyo po yun? Para pong ganito, nakakita na po kayo ng isang sasakyan na kung saan naubos na yung kanyang gasolina. Kahit na ikaw ay tadtad ng baterya, okay naman yung gulong. Ayos naman siya, pero bakit hindi umaandar? Nakuha po natin siya. Yung empty daw, impulsive siya. Pero wala nangyayari sa kanyang buhay. Feeling niya wasak siya. Feeling niya na, alam mo yon, o yung iba nga, feeling niya okay pa siya. So alam mo yun, hindi niya maintindihan yung kanyang sarili. Kasi nga, meron naman ako nito, ba't parang sira ang buhay ko? In early 2000, may isa pong German na multimillionaire ang tinapos ang kanyang buhay. Tapos may nakalagay dun sa suicidal note na kung saan sinasabi niya, I am empty. Biruin mo, tadtad ng pera yung buhay mo at magagandang mga material na bagay ang buhay mo. Tapos sasabihin mo, kaya mo tinapos ang buhay mo kasi empty ka. Ano yun? Recently po, may isang apo. I don't know kung nabalitaan natin, hindi ko na magbabanggit ng apelyido, pero nasa social media naman kasi. Nakalagay doon, apo ni Montulfo, na kung saan tinapos yung kanyang buhay dahil feeling niya weak daw siya. Ganon, pero matagumpay na yung professionals ito. Napansin ko, tinatamaan ang mga tao ng iba't ibang, ng emptiness. And ang matindi dito, hindi lang piling mga tao nakakaranas nito. Halos lahat tayo pwede nating maranasan. May pera naman, maganda naman ang buhay, but still sasabihin natin na empty. Halos lahat. Even I myself nakakaranas din ng mga bagay na ito. Hindi tayo makakaligtas dito kasi we are living in a broken world. That's why we need healing. That's why we need healing. Kaya nga po ito yung mga pag-uusapan natin. Next week, ang ganda rin ng pag-uusapan natin. Ito ngayon, pag-uusapan natin is about emptiness. So ito yung mga laging tinatamaan tayo ng mga issues sa buhay. Pero hindi natin masyadong nare-resolve kasi hindi naman madalas, hindi ka makakabili ng gamot niyan sa butika. Pero laging tumatama. Pag tinamaan, ang tindi ng damage. So kinakailangan natin ng kagalingan sa mga sitwasyon na ito. Kapag nakaramdam ka pag may emptiness ka, kaakibat lagi nito yung impulsivity. Hindi na natin pag-iisipan kung ano ang pwedeng maging repercussion or consequences ng ating magiging aksyon. Self-harm, suicidal behavior, impaired psychosocial function. Now the question is, how to turn emptiness, ito maganda, into success. Paano ba natin matiturn etong emptiness na ito into success? Pwede ba yung empty ako? Tapos, kasi i-judge na ako ng mundo na walang mangyayari sa buhay ko, o kaya sasabihin nila na mahina ako. Pero pwede pa bang magtagumpay yung isang feeling mo na mahina ka, na feeling mo wala ka, na feeling mo empty ka kahit na pagod ka sa trabaho, na kahit na galing ka naman sa maayos na pamilya o marangal na pamilya, may pagkakataon pa ba ako na magtagumpay? Siyempre naman, ang sagot ay oo. Absolutely yes. Ngayon ang tanong, ang $1 million question dito is, paano? How can I turn this emptiness into success? I want you to open your Bible with me in Isaiah chapter 51, verses 1 hanggang 8. Isaiah 51, 1 hanggang 8. Pabasahin po natin yung verses 1 to 4 at itutuloy po natin yung mga susunod na verses nito dun sa mga susunod na points natin sa passage na ito. Isaiah chapter 51 verses 1 to 8. Basahin natin yung 1 hanggang 4. Some of you people try hard. Sabi nga po natin, try hard. Biruin mo. Some of you people try hard to live good lives. You go to the Lord for help. Listen to me. You should look at Abraham, your father.
He is the rock you were cut from. Cut ko muna ulit. So pwede pala trying hard eh. Ginagawa nila yung gusto nila pero hindi sapat na ginagawa mo yung pinakamainam na maging maayos ka, na maging mabuti ka, ay mapagtatagumpayan mo yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Still, kailangan mo pa rin ng tulong. Kaya nga kahit na ikaw ay matagumpay sa career mo, sa field mo, you still need a mentor. You still need a counselor. You still need a life coach. Kaya nga, may nagpapacoach sa akin, mga matagumpay naman na mga pastor ito, nakikita natin sa social media. May mga nagpapacoach sa akin na mga multimillionaire naman sila. Bakit kailangan nila ng coach? Kaya nga sila nagtatagumpay eh. Kasi inaamin nila na hindi naman kami perfect, matagumpay kami sa larangan na ito, but still we can still experience emptiness. Balik ako doon sa German kanina na multimillionaire. Ang suicidal note niya, I am empty. Kargado ka naman ng material na bagay at pera, emptiness. Some of you people try hard to live good lives. You go to the Lord for help. Listen to me, you should look at Abraham, your father. He is the rock you were cut from. Verse 2, Abraham is your father, so look at him. Look at Sarah, who gave birth to you. Abraham was alone. Sabi nga po natin, alone. Abraham was alone when I called him. Then I blessed him. And he began a great family with many descendants. In the same way, the Lord will bless Zion. He will feel sorry for her and her people. And He will do something great for her. He will turn the desert, tingnan niyo po, He will turn the desert into a garden. It will be like the Garden of Eden. The land was empty. But I will become like the Lord's garden. It will become like the Lord's garden. People there will be very happy. They will sing victory songs to thank God for what He did. Verse 4, my people, listen to me. My decisions will be like lights, showing people how to live. So join me in our message today entitled, From Emptiness to Success. From emptiness to success. Now the question is how to turn this emptiness into success. Paano natin iti-turn itong emptiness na ito? Na parang, minsan okay naman ako dito sa larangang ito, pero parang ba't hindi naman ako umuusad? Ba't parang, alam mo yun, pinipilit mo, may na-accomplish ka naman. Ito matindi, no? Yung may na-accomplish ka. But at the end of the day, you want to end everything. At the end of the day, sasabihin mo, I am empty. Maybe, nakakaranas tayo ng emptiness sa buhay o kaya feeling mo, hindi ako bagay sa mga taong ito. Bakit ganun? Hayop nga umahalo sa tao. Tao pa kayang katulad mo. Sabi mo, hindi ka bagay. Maybe you are experiencing emptiness. How to turn emptiness into success. Lahat po nang ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito. Magsabi nga po ng malakas na amen. Amen. Number 1, in verses 1 and 2, listen closely, you who diligently work for justice, and look for the eternal one. Binabasa ko po sa The Voice Translation. For what is fair and true, sabi niya dito, it would be good for you to look back. Look to the place from where you came, the rock out of which you were shaped, and the quarry from where you were mined. Look to your spiritual ancestors, Abraham, your father, and Sarah, who birthed you. Abraham was only one person when I called him, but with generous goodness, I made him a numerous people. How to turn emptiness into success? Number 1, look back. Look back. It would be good for you to look back. Sinabi dito ng Panginoon. So kapag empty ang isang tao, dami natin ginagawa, pero nakakaranas tayo ng emptiness, it would be good for you to look back, sinabi ni Lord. So kinakailangan may babalikan ka. Kaya lang, ano yung babalikan mo? Ingat sa pagbabalik. Dahil sinabi ng Panginoon, mahirap yan kapag ikaw ay nag-aararo tapos lingon ka ng lingon.
Hindi ka makakatapos yan. So, hindi siya contradiction. May specific na sitwasyon at bagay na babalikan tayo. First, remember the goodness of God. Kung meron ka man babalikan, hindi yung mag-i-imprison sa'yo, kundi yung magbibigay sa'yo ng freedom. Ingat, balik ka ng balik dyan, di ka nga mahal eh. Balik ka ng balik dyan, mawasa ka nga eh. Nakuha po natin yon, di ka nga makalaya-laya. But you have to remember the goodness of God. Kung meron ka mga alalahanin, yung mapapaayos ka. Lalo yung kabutihan ng ating Panginoon. Verse 1, listen closely, you who diligently work for justice, and look for the eternal one, for what is fair and true. It would be good for you to look back. Look to the place from where you came. Alam niyo po yung mga remnant na ito na nabubuhay sa Babylon at this point in time, sila po ay nasa pagkatapon. Ang tawag po noon, exile. Sila ay nasa exilic era. Itong chapter 51 ay part ng exilic era po. So ibig sabihin, sila ay natatapon ng panahon na ito at sinasabi, look back. Kayong mga natira. Sabi, tignan nyo yung pinanggalingan ninyo. May gagawin akong kamangha-manghang bagay. So you have to look back and remember the goodness of God. May mga sitwasyon ba na nanalangin ka, tapos nung panahon na yon, nung tinugod ng Panginoon, nagpasalamat ka? Yung mga simpleng bagay, sabihin na natin, nanalangin ka nung may karamdaman ka, nung wasak ka, nung ikaw ay ubos, spiritually bankrupt ka, or financially bankrupt ka at that time. Maybe 10 years ago, 5 years ago, or even a year ago, kahit na mga nakaraang buwan. Na kung saan tumugon ng Panginoon, kumilos ang Panginoon sa iyong buhay na nakalaya ka. Yun ang babalikan mo. Kasi nga nawawalan ka nga ng pag-asa eh. Nakuha natin, kung wala kang makita na solusyon dun sa present at future mo, kung malabo yan, bumalik ka sa past mo kung paano naging mabuti si Lord sa'yo dun. Kung wala kang makuha dito, kumuha ka dun sa past. Kasi nga, balik yung nasa harapan mo, hindi ka makakuha ng solusyon. Lahat ng paraan gawin mo para makakita ka ng mabuti pa rin. It would be good for you to look back. You have to look back. Kung nasan yung kabutihan ng Panginoon, wala ka makita dito, di tumingin ka doon, naging mabuti sa akin kahapon dati ang Panginoon, kaya niya rin magiging mabuti ngayon. Nakuha po natin? Hindi ka makakuha ng motivation mo dito sa present at sa future. Feeling mo walang mangyayari. Tignan mo, may nangyari sa past. Nakuha po natin. Second, remember the greatness of God. Verse 2. Look to your spiritual ancestors. Abraham, your father, and Sarah who birthed you. Abraham was only one person when I called him, but with generous goodness, I made him numerous people. So remember the greatness of God. Tignan nyo yung bansa ninyo. Sabi niyang ganon. Eh, di ba maliit lang yan? Pero naging mabuti ang Panginoon sa inyo. O, tignan mo si Abraham. Mag-isa lang siya. Bari niya mag-asawang niya na. Tapos naging bansa. Abraham was only one person when I called him. But with generous goodness, I made him a numerous people. Paano nangyari yun? That's the greatness of God. Paano nangyari yun? Wala ka rin naman dati. Paano nangyari sa'yo? Hindi lang God is good. God is also great. Ano yung mga greatness ng Panginoon na naranasan mo? Na kung saan makikita mo yung mapapawaw ka sa ginawa sa iyo ng Panginoon in the past. You have to look back. Kung wala kang makita ngayon dito, you have to look back. Subukan mong tumingin. Subukan mong balikan yung goodness ng Panginoon at yung greatness ng Panginoon. Kailangan mong malaman na si Lord ay may matinding ginawa sa nakaraan. Ulitin ko, kailangan mong malaman na si Lord ay may matinding ginawa sa nakaraan. Bakit? Kasi ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, baka may stiff neck. Baka nakakaranas, di siya makalingon eh. Ano mangyayari sa'yo? Ipa-massage mo nga yan, ipitherapy mo nga yan. Remember that the Lord is good
And He is great. Ano ang ginawa ni Lord? Remember this, brothers and sisters. Great things start from knowing that God has an excellent track record. Great things start from knowing that God has an excellent track record. May matinding track record si Lord. Kahit na anong discouragement ang gawin mo sa akin, sabihin mo, sa kung sino mang spirit, o sino mang mga bagay o tao, nagsasabi sa'yo niyan, wala na mangyari. Sa buhay mo, galit na sa'yo ang Panginoon. Hindi. May excellent track record si Lord. Ginawa niya na sa akin to nung wasak ako dati. Ginawa niya na sa akin to nung wala ako. Ginawa niya na ito nung empty ako noon. Kaya niya rin gawin ngayon. Why? Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. You have to look back. Because the Lord is good and He is great. Kung meron ka man babalikan, wag mo nang babalikan yung mag-i-imprison sa'yo. Ang aalalahanin mo, yung magpapalaya sa'yo. Hindi yung magkukulong sa'yo. Pangalawa, in verses 3 to 6, mapapansin natin dito, how to turn emptiness into success. Number 1, look back. Tignan mo yung goodness at greatness ni Lord. Number 2, look ahead. Sabihin nga po natin, look ahead. Remember, di ba pinag-usapan natin noong nakaraang buwan? Vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. Vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. Now, dalawang importanteng bagay ang dapat mong makita ahead of you. Okay? Hindi lang ng physical na mata, kundi ng pangitain. Because the greatest tragedy of men is to have sight but don't have vision. So kung ang nakikita ng mata mo ay ganitong uri lang ng tahanan, wala halos makain, o kaya magulong pamilya, o kaya magulong buhay, iba yung nakikita ng mata mo. Subukan mo magkaroon ng pangitain. Nakuha po natin. Napaka-importante ng pangitain. First, ano yung ilulook ahead natin? First, you have to envision a beautiful future for the believers. Kinakailangan ma-envision natin to. Verses 3 to 5, basahin muna natin ito. In the same way, the Lord will bless Zion. He will feel sorry for her and her people. And He will do something great for her. I will turn the desert into a garden. It will be like the Garden of Eden. The land was empty, but it will become like the Lord's garden. People there will be very happy. They will sing victory songs to thank God for what He did. Ito na, verses 4 and 5. My people, listen to me. My decisions will be like lights showing people how to live. I will soon save you and show that I am fair. I will use my power and judge all nations. All the faraway places are waiting for me. They wait for my power to help them. So sinabi natin, look ahead. Ano yung ilulook ahead mo? You have to envision a beautiful future for believers. May magandang hinaharap ang mga taong nananampalataya kay Lord. Verses 3 hanggang 5. Sila man ay naipatapon dahil na rin sa pagkakamali nila, Babylonian Empire. Sabi ni Lord, palalayain ko kayo. Alam naman natin sa history. May sumunod na nagwasak dito sa Babylonian Empire na ginamit ng Panginoon. Mga panibagong imperyo na kung saan umubo sa kanila at nagtapos ng kanilang kapangyarihan. Pero pagdating sa mga mananampalataya, sila nakinabang. So you have to envision a beautiful future for believers. Sinabi niya ganun, tignan nyo. Yung empty na land ninyo, magiging parang Lord's garden yan. I will do something great for you. I will turn the desert into a garden. Yung mga, alam mo yun, yung mga tuyo. Masarap kumain ng tuyo sa totoo lang. Pero kung araw-araw kinakain mo na yan, baka magkakaliskis ka na. Alam mo yun, dry. Nakaranas ka na ng dryness.
Hindi lang, yung buhay natin. Ilang beses mo na naranasan yan? Yung toothpaste mo. Piga ka ng piga, wala ka nang ipipiga. Naranasan mo na yung sabon mo, halos parang papel na lumilipad na. Kuskus ka ng kuskus, kamay mo na pala yun. Dahil ubus na talaga. Na kahit anong check mo sa bank account mo, talagang ubus na. Wala na talaga. Mas sabi ng Panginoon, I will do something great for her. He will turn the desert into a garden. It will be like the Garden of Eden. The land was empty, but it will become like the Lord's garden. People will be very happy. I will sing victory songs to thank God for what He did. Sabi ng Panginoon, nililigtas ko kayo. Tutulungan ko kayo envision a beautiful future for believers. Tandaan natin, the future for believers is beautiful. In fact, it is bright. Kung may lesson sa kahapon, remember this, na may hope at comfort naman na magandang bukas para sa mga mananampalataya. Tandaan natin, hindi puro kalungkutan ng buhay mo. Hindi puro pasakit ang buhay mo. Kapag ganun ang tingin mo, mukhang may impaired vision ka na. Kinakailan mabago yun. Look ahead. Sabi nga po ulit natin, look ahead. May magandang future ka. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Kailangan mabago yung pangitain natin. Pero second, in verse 6, kinakailangan maintindihan natin. Second, envision a bad future for unbelievers. Bakit pa sinabi to dito? You have to envision a beautiful future for believers, pero kailangan makita mo rin na may bad future ang unbeliever. Huwag ka nang kagaya sa kanila. Yun ang sinasabi dito. Verse 6, tignan nyo po. Look to the heavens. Look around you at the earth below. The skies will disappear like clouds of smoke. The earth will become like worthless old clothes. The people on earth will die. But my salvation will continue forever. My goodness will never end. Yung mga taong yan na sumakop sa inyo, ubusin ko yan, sabi ng Panginoon. Mauubos tong mga to. Kuha po natin yun, huwag kayong mag-alala. But we have to envision bad future for unbelievers. Bakit? Baka gumaya tayo dun. Ang matindi nito, madalas sinasabi sa akin ng mga magulang ko yan, nakikita mo na eh. Hindi mo na kinakailangan pang maranasan yung naranasan ng ibang tao. Gawin mo na lang salamin. Salamin, salamin. Sabihin sa akin kung ano rin mangyayari sa akin sa future. O, sabing ganun, titignan mo. Ginagaya mo ba? O, next week, ganda ng pag-uusapan natin. Ginagaya mo ba itong mga taong to? Alam mo na wala nangyayari sa buhay nila, gagayahin mo pa. Gawin mo na lang salamin. Sige, subukan mo yung ambisyong yan. Sige, subukan mo yung pamumuhay na yan. Ganyan din mangyayari sa'yo. So we have to envision a bad future for unbelievers. In fact, malaki na itulong sa akin ito. Hindi ito pinapagawa ng Panginoon para maliitin natin yung mga taong yon. Okay? Nakakausap dito ng Panginoon na hindi maganda mangyayari sa kanila. Huwag mong pagsisisihan na sa kabila ng mga pagsubok, hindi ka tumatalikod kay Lord. At hindi ka nawawala. Why? Tignan mo ang mangyayari sa kanila. At ayun po yung nangyari akin personally. Tinignan ko na lang, ito nangyari sa kanya, ganito. Namatay. Kung ano yung bisyo niya, yun yung kinamatay niya. Sabi ko, nagkasakit siya dahil sa bisyo niya. Biruin mo, hindi ka na nakakakain, wala ka ng pagkain. Sasabihin mo, mahirap ka, tapos ang lakas mo magsyabo. Ano yun? Nakuha natin, sasabihin mo, wala makain pamilya mo, pero lakas mo magbisyo, tapos mangu-hold up ka. Nakuha po natin yun, nakala ko wala ka. Eh bakit naglulustay ka ng pera? Meron pala eh. Hindi mo lang ginagamit yung kakarampot na meron ka para lumago yun. Nakuha po natin siya. Titignan mo na lang, ano nangyayari sa kanila? Gagayahin mo pa ba yun? Wag na. Kung ayaw mo talaga si Lord, kahit anong pilit mo, wag mo na lang gayahin. Kung ayaw nila, huwag ka na magpadamay. Nakuha po natin. So you have to look ahead. Kinakailangan makita natin yon na may maganda ka pang future. Na may maganda pa tayong inaharap. Look ahead. Envision a beautiful future for believers. And you have to envision bad future for unbelievers.
Because the future for unbelievers is horrible. And in fact, it is hopeless. Kaya kung gusto mong umusad, huwag ka nang babalik sa lumang buhay. Bakit? For sure, wala ka mapapala. Sabi sa verse 6, the people on earth will die, but my salvation will continue forever. My goodness will never end. Kaya nga malabo ang vision na walang blueprint galing sa ating Panginoon. Kinakailan ipakita ng Panginoon sa atin yon. Lalabo din yung buhay natin. Ang tawag dyan ay empty eyes. Remember that empty eyes often lead to an empty life. Kapag wala ka nang na-look ahead, napansin po natin, ibig sabihin, that's empty eyes. Parte yan ng pagkakaroon ng empty na buhay. Empty eyes often lead to an empty life. Paano malalaman if you have an empty eyes? Wala na tayong nakikitang maganda sa future. Pwede mo kasing sabihin, para sa mga may edad na dito, napaka-importante po nito. Hindi porket may edad ka, wala ka ng kwenta. Maybe pwede sa imparamdam ng mga tao yan. Na pabigat ka na sa buhay, wag mong paniwalaan yun. Mamaya po, ang ganda ng ipipreach ko sa isa natin church sa Don Antonio. May bago po kasi tayong lugar doon na, yun, bibinyagan ko lang yung lugar natin doon sa Don Antonio. Ayun yung pag-uusapan namin mamaya. Alam mo yon, minsan makikita natin, minsan sasabihin sa'yo parang wala ka ng kwenta kasi matanda ka na, pabigat ka na, wala nangyayari sa buhay mo. Hindi totoo yun. Why? If you're not dead, you're not done. In fact, yung pala, yung title ng pag-uusapan namin mamaya, The Best is Yet to Come. The best is yet to come. The mere fact na hindi ka pa kinukuha ng ating Panginoon, may maganda pang pwede mangyari sa buhay mo. Kung si Colonel Sanders, sumuko siya sa laksa-laksang failure ng kanyang buhay, hindi niya mauumpisahan sa edad na senior citizen na siya. Doon niya pa naumpisahan yung KFC. O paano kung sumuko ka na? Buti na lang yung mama, may nilulook ahead pa. Hindi ka pang gamitin ng Panginoon. Ano man ang edad natin. But you have to look ahead. Because an empty eyes often lead to an empty life. Ganon din sa pagiging nanay, sa pagiging tatay. Hindi, parang wala na nakikinig sa akin eh. Parang tapos na ang season ko. Anong tapos na season mo? Buhay ka pa eh. Nakuha po natin yon. Pero kapag nagkaroon tayo ng empty eyes, wala na tayong nilulook ahead, you will have an empty life. It means that people who don't have vision are empty. Dapat may nilulook ahead ka pa. The moment na nawala na yan, hindi ka na uusad. Bakit? Hindi mo na nakikita na may pupuntahan ka dito. Bakit ako pupunta dyan? Wala na ako nakikita. Hindi ko lalakaran ang isang bagay na hindi ko naman nakikita. Paano pa ako tutuloy sa buhay? Wala naman ako nakikitang maganda. Yun ang problema. Di ba? Kaya sinabi natin, tingin ka muna. Tingnan mo yung kabutihan ng Panginoon in the past. Naging mabuti sa'yo si Lord nung wala ka. Din gayon din, pwede maging mabuti sa'yo ng Panginoon sa panahon na wala ka ulit at nakakaranas ka ng matinding pagsubok. Kuha ka doon. And then hingi ka ng vision kay Lord. Na may mag-look ahead ka pa. You have to overcome these empty eyes because maglilid siya sa empty life. How to turn emptiness into success? Number 2, look ahead. May maganda ka pang hinaharap. May maganda pang future na naghihintay sa'yo. Huwag mong paniniwalaan yung sinasabi sa'yo ng ibang tao. Mas paniwalaan mo yung pinapakita sa'yo ngayon ng ating Panginoon. Amen po ba? May maganda ka pang future. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Last but not the least, verse 7. You people who understand goodness should listen to me. You people who understand goodness should listen to me. You people who follow my teaching should hear the things I say. Sinabi dito, in fact, sabi sa ERV, you people who understand goodness should listen to me. You people who follow my teaching should hear the things I say. Don't be afraid of evil people. Ito na. Don't be afraid of evil people. Don't let their insults upset you. Pangatlo na dapat mong tingnan is to look within. Look within. Ano yung nakakarga sa puso't isipan mo? Why?
Madalas, ang binabantayan ng tao yung panlabas. Okay? Kahit na anong paganda mo, hindi ka maigi dito, sa panlabas mo, pinapabayaan mo yung panloob mo, sisirain din yan yung panlabas mo. Hapon natin yon. Magsuklay ka ng magsuklay, maligo ka ng maligo, nililinis mo yung panlabas, pero basura ang panloob. Kakainin yan ng mga dumi na nilagay mo sa katawan mo. Sayang ang lahat. Nakuha po natin yon. So you have to look within. Kung gusto natin alagaan, yung external natin, kinakailangan, tignan mo yung panloob mo. So the third admonition focuses on looking within, where we find either fear or faith. Makikita natin, may matindi bang takot dito o may pananampalataya pa ito. First, verse 7a, discern the words of God. I-discern mo kung yung seed na yan ng salita ng Diyos ang nakatanim sa iyo. Tignan niyo po yung verse 7. You people who understand goodness should listen to me. You people who follow my teaching should hear the things I say. Anong words yung kumakain sa'yo? Anong words yung nakakarga sa'yo? Nakuha po natin yon. You people who understand goodness should listen to me. Baka ang dami na nating mga words na pinakikinggan. Yung mga words na pinakikinggan natin, sapat yan, it can make or break you. Because, tandaan natin, once you believe a lie, something inside of you will die. Once na naniwala tayo sa kasinungalingan, something inside of us will die. Bantayan natin yon. Kaya nga, you people who understand goodness should listen to me. You people who follow my teaching should hear the things I say. Naalala po natin yung kay Adan at Eva? Naniwala ka dyan sa ahas na yan Naniwala ka dyan sa instrumentong yan ng kalaban pinakinggan mo. Totoo ba? Totoo ba? Alam mo, isasap natin din. Kapag ikaw ay pumapasok sa isang argument, lalo na po nung freshman ako noon, hindi na pala. Sumali po ako sa debate. Madalas ako makipag-debate dati sa seminary. Parang yun ang pinasok ko dati. Kaya sabi ko, wala pa mangyayari dito. Pero may natutuhan din naman ako. Isa sa pamwasak sa isang argument ay isang question. Nakuha po natin. Kasi yung question na yan, mag-create yan ng lamat sa isang tao. Totoo ba, mahal ka na nanay mo? Ng tatay mo, pinapalo ka nga Biruin mo. Minsan ka lang nasermonan, kinalimot. Tapos minsan ka lang nasermonan. O sabi natin, 5 beses ka na pagalitan sa araw na yon. Pero 15 years old ka na. Hindi mo nakalimutan yung 15 years na yon, or yung 14 years na yon na naging mabuti sa yung pamilya mo. Nakawa natin yan. Sasabihin nun, totoo ba, mahal ka na? Hindi na agad mahal. Hindi lang nabigyan ng pambili ng iPhone 16, hindi ka na agad mahal. Nakuha po natin yun. Totoo ba? Totoo ba? Kayang gagawin ng kaaway. So tignan mo, anong words? Words ba ng ahas yan? Words pa ng kaaway? So you people who understand goodness should listen to me. You people who follow my teaching should hear the things I say. You have to discern the words of God. You have to look within. Ayun ba yung pinaniniwalaan natin? Sinabi po ni Tyson Fury. Sabi niya, every time I stray away from the Lord's word, I find emptiness and darkness. Every time I stray away from the Lord's word, I find emptiness and darkness. Kakainin tayo nun ng bagay na yun. Discern mo. Kumusta? Ano yung pinaniniwalaan mo? Ano ng words yan? Kanino ng words yan? Importante ang salita ng Panginoon. That's why Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. My words are pure. The word of the Lord is perfect. Ayun ba yung pinaniniwalaan natin? You have to discern the words of God. Yun ba? Yung nakapasok sa puso't isipan natin. Second, disregard the words of evil men. 7b.
You have to disregard the words of evil men. Ang ganda nito. Tingnan niyo po. Verse 7. Tingnan sa A muna. Listen now, you who know right from wrong. You who hold my teaching inside you. Ito na sabi niya, pay no attention to insults. And when mocked, don't let it get you down. Disregards. Ignore. Sabi nga po natin, ignore. Ignore the words of evil men. Ang mahirap na ito, halimbawa, nakinig sa service natin. Tapos mamaya, paglabas mo, may nagsabi sa'yo, wala ka namang kwenta eh. Uy, wala akong kwenta eh. Biruin mo, naniwala ka agad. Nakinig ka dito halos 1 oras sa salita ng Diyos. Mas pinawid-niwalaan mo yung sinabi ng taong yon kaysa sa sinabi ng salita ng Panginoon. Pay attention to insults. Pay no attention to insults. And when mocked, don't let it get you down. Bakit? Hoy, kung saan ka nagpe-pay ng attention, yun ang magbo-boil down sa isip mo at sa puso mo. Nakuha po natin yon. Kung saan ka nakafocus, yun ang maglilid sa'yo. You have to pay attention. Ano yung mga insultong yan na binabanggit sa'yo? Ano yung mga mapanira na mga bagay na binabanggit sa'yo? Pay no attention. Huwag mong pansinin. When was the last time may binanggit sa'yo? Tapos mamaya dyan, di ka na makatulog. Lalo pa naman ngayon. Grabe. Yung overthinking. Ang pag-overthink, yan mga kapatid, ang isa sa pinakamatinding waste, nagwe-waste ng human energy. Ang dami mong di magagawa, paulit-ulit lang naman iniisip mo. Sinabihan niya akong pangit. Bawa may mahal ka sa buhay, o may isang tao, sabi sa'yo, pangit, wala kang kwenta. O, naranasan mo na yan? Tapos ilang oras mo na siyang iniisip? Buong maghapon mo na siyang iniisip? Ha? Biruin mo. Kaya nga sinabi ng Joshua 1:8, di ba na napaka-importante yung salita ng Diyos. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate. Ang minimeditate, yung word ni Lord. Meditate it day and night. Bakit? So that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Uy, kung ano yung minimeditate mo, yun ang ginagawa mo. At yun ang nangyayari sa'yo. Minimeditate mo. Nag-overthink ka sa mga negativity, sa toxicity. Di yun yung mangyayari sa buhay natin. So you have to disregard the words of evil men. Ang lakas pa naman yan, yung mga seeds yan eh. Mapanirang mga seeds. Di ba seeds word? Pag tumanim sa yan, maniwala ka lalo na sa mga bata dito. Uy, by the way, pag-pray nyo po, may tinatapos po ako manual o pag-pray nyo po, tatapusin ko about mental health ng mga bata. May nakuha po akong materials na kung saan i-develop ko siya pang Christian. Bakit? Yung nakakaranas ng weakness, mabilis magtampo, sinasabi nila mahina, silang ganito. Mamaya dyan, yun na nagiging parang trend ng generation na ito, lalo na ng alpha generation. Ngayon, paano natin mapapatatag? Paano tayo magtutulong-tulungan dito? Wala tayong magandang future. Wala magandang future ang Pilipinas at ang mundo, pati ang church. Pag yung bata, hindi natin binabantayan ngayon. So, kinakailangan, may part din tayo sa kanila. So, isa sa mga wawasak dyan, yung mga feelings of sadness, yung mga feelings ng fear, yung mga feeling, yung akala ko, hindi na ako mahal. Akala ko, tapos na ako. Akala ko, wala nang mangyayari. Kapatid, halos lahat ng akala, mali. Kaya, huwag kang kakainin ng akala. You have to look within. Remember, that feeling that your mind is completely full, but your life is totally empty. Nakuha natin yon. Yung feeling na yung mind mo parang punong-puno, pero yung buhay mo, wala. So, napaka-importante, kargahan mo siya ng salita ng Diyos. Kaya importante po itong every Sunday natin. Kaya importante yung mga mentorings natin, discipleship. Importante po mga kapatid, yung araw-araw kumakain tayo ng salita ng Panginoon. Kasi pag hindi ka na kumain ng salita ng Diyos, anong kakainin mo? Salita ng tao.
Kaya pay no attention to insults. And when mocked, don't let it get you down. Sa mga nag-overthink ngayon, maybe narinig mo sa isang tao, mahal mo sa buhay, pangit mo. May mga tao ganon, no? Mabilis masaktan. Baka words of affirmation kasi yung love language niya. Kaya mabilis siya masaktan doon sa mga salita. Wala mangyari sa buhay mo. Bobo ka talaga. Wala kang silbi, umulit-ulit sa isip mo ngayon. Makinig ka maigi. Pay no attention. Pay no attention. Ignore. Sabi nga po ulit natin, ignore. Alam mo lang yan. Marami naman pwedeng pumasok na virus sa atin. Pwede mo i-accept, pero pwede mo rin i-ignore. Tandaan natin, mahirap umabot ng magandang bukas kung sira ang ngayon mo. So wag mong hahayaan na sirain yung araw mo. Maraming mga tao na mapanira, pero wag mong hahayaan. Nasa sayo yan. Kung hahayaan mong pumasok at mag-penetrate yung mga mapang-insultong salitang yan, pay no attention. Pay no attention. Hanapin mo si Lord sa puso mo, yung kanyang salita. That's why St. Augustine once said, "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in Thee." Restless itong buhay na ito. Yung heart natin ay restless hanggat wala si Lord doon. Kaya tignan natin, discern the words of God and disregard the words of evil men. Look within. Ulitin ko, kahit na anong ayos mo sa panlabas, kapag sira ang panloob mo, tatamaan ang lahat ng yan. That's why inaayos natin kung ano yung kumakain sa ating salita. Ayusin natin. So how to turn emptiness into success? Number 1, paano natin matiturn yung emptiness na yon sa isang napakagandang tagumpay? Number 1, ano po? Look back. Number 2, look ahead. And then number 3, look within. 3 bagay na dapat mong tingnan. Marami nang pinapakita sa atin na pangit. Tumingin ka in the past sa magandang ginawa sa'yo ni Lord. Look ahead. Kung nakikita ng physical na mata mo hindi maganda, tignan mo yung magandang pinapakita sa'yo ng Panginoon. May magandang future ka. Why? Anak ka ng Diyos eh. May magandang future ka. Kahit na anong magsabi, so you have to look within. Kahit na anong sabihin nila, wag mong paniwalaan. Jesus has the last words. Kung meron mang huling salita na dapat mong paniwalaan, kung sino man dapat ang may huling salita sa buhay mo, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya hanggat hindi sinasabi ng Panginoon, ending mo na. Hindi mo pa ending. Kahit ano nakikita mo. So you have to look within. Naniniwala ako na starting today, yes, marami kang makikita sa paligid mo. Pero ito sinasabi sa'yo ng Panginoon, look back. Remember the goodness of God and the greatness of God. Wala ka rin naman dati, di ba? Tignan mo yung past mo, wala din naman dati. Di ba wasak? Kumilos ako, look back. God is good and God is great. Look ahead. You have a beautiful future. At huwag mo nang gayahin yung mga taong ayos si Lord. Why? They have a bad future. Look within. Discern the words of God. Disregard the words of evil men. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. And I will end with this in verse 8. Kung makakatayo po kayo. Tignan niyo po yung verse 8. Kung paano describe yung ito. Yan niyo po. They will be like old clothes, eaten by moths. They will be like wool, eaten by worms. But my goodness will last forever. My salvation will continue forever and ever. Tingnan niyo po. They will be like old clothes, eaten by moths. So yung mga taong hindi nakikita si Lord, hindi pinapansin ng Panginoon, yung mga taong walang pakialam sa Diyos, mapanganib yung buhay nila. Ano daw mangyayari? Tingnan nyo. They will be like old clothes. May kakain sa mga taong yun na kung saan walang Diyos sa buhay. Sa mga taong walang pakialam kay Lord at hindi nila nakikita ang kilos ng Panginoon, kakainin sila. They will be like old clothes eaten by moths. They will be like wolves eaten by worms. Napansin mo yung eaten. Maraming pwedeng kumain sa atin, maniwala po kayo. Uubusin tayo nito.
Dito na papasok ngayon dilubyo sa buhay ng isang tao pag wala na si Lord. Kakainin siya hanggang sa masira siya, hanggang sa maubos siya. Dito na papasok yung emptiness. Kumakain ng araw mo, makain ng buhay mo, kinakain ka. Ang ending, empty. They will be like old clothes eaten by moths, and they will be like wool eaten by worms. So wag mong hahayaan. Nakainin ka ng mga bagay na ito. Uubusin tayo nito. Good news. Ito naman. Kung may bad news, dun sa verse 8, A and B, may good news naman dun sa C and D. Tignan nyo po. Sabi dito, but my goodness will last forever. My salvation will continue forever and ever. Good news. May solution sa mapaminsalang emptiness na ito. May solution. But my goodness will last forever. My salvation will continue forever and ever. Uy, kapatid, makinig ka maigi, napaka-importante nitong will last forever and will continue forever and ever. May goodness, sinabi ng Panginoon. So sa panahon na nakakakita ka ng puro pangit na sa buhay, sa panahon na parang wala kang mapulot sa taong ito na maganda, sa panahon na kung saan sila man din ay wasak, at may kanya-kanyang iniintindi sa buhay, huwag mong sabihin na wala. Meron. Sabi ni Lord, my goodness will last forever. Magtatapos at mawawala. Pwedeng matapos, pwedeng mawala ang kabutihan ng ibang tao, o pwedeng sila mismo kapos din at pagod din. Pero gusto kong malaman mo, ang kabutihan ng Panginoon na hindi matatapos sa buhay mo. Ang kabutihan ng Panginoon na hindi mawawala. Maubos na sila. Si Lord di mauubusan, maniwala ka. My goodness will last forever. My salvation will continue forever and ever. That's why God is the ultimate solution for our emptiness. Natandaan ko yung sinabi ni Blaise Pascal. Sinabi niya po, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God, the Creator. Nakuha niyo po yun? There is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. Balik ako sa introduction ko kanina. Isang German na multimillionaire. Tangan-tangan niya yung suicidal note. Sasabihin niya, empty? Teka lang. Di ba wala nga ako nito eh. Wala nga kami niyan eh. Bakit? Empty ka. There is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. Kahit lagyan mo ng bisyo, lagyan mo ng material na bagay, lagyan mo ng kasiyahan na galing sa mundo, at the end of the day, sasabihin mo, I am empty. Naalala niyo yung kanta? Mayroon yatang kanta si Gary Valenciano noon, yung How Did You Know? I needed someone like you in my life, that there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Alam mo, may empty space sa buhay ng isang tao. Na kapag nakakalimutan natin ng Panginoon, wala siya doon. Lagi tayong empty. Buti na lang alam ni Lord na kaya niyang punan ng buhay natin. I want you to close your eyes right now. Who among you here, nakakaranas ka ng emptiness? Parang wala ka na maibuga. Minsan sinasabi sa iyo ng mga insulto ng kaaway na wala ka ng kwentang tao. Wala ka ng kwentang nanay. Wala ka ng kwentang tatay. Wala ka ng kwentang lingkod ng ating Panginoon. Huwag mong paniwalaan yon. Sinabi ng Bible, but my goodness will last forever. Wala ka na mahugutan ng kabutihan sa iba at maging sa sarili mo. Hindi mawawalan ng kabutihan ng Panginoon.
For all of you right now, maybe this is your first time na dumalo sa gawain ito before tayo na mag-pray ng iba't ibang mga bagay. Kung among you here, malinaw sa sarili mo ngayon na may empty space sa pusong ito. At sinasabi ng Panginoon, ako lang makakapuno niyan. Si Lord lang ang makakapuno sa empty space na yan. Sino ngayon sinasabi mo, Lord, I want you to fill this void in my life. Punan mo po, Panginoon, itong emptiness na ito, itong empty space na to sa buhay ko. At bigyan mo muli ako ng buhay na ganap at kasaya-saya. If you are this person right now na sinasabi mo, Lord, fill this emptiness. Fill this empty space sa buhay ko. And you want to accept God in your heart and even in your life, in your mind. Nasa buuin mo, Panginoon, ang buhay ko. This is your first time. Bibilang ako, kapatid, ng 3, tataas mo yung kamay mo. Dahil naniniwala ko kanina kapag kinakausap ng Panginoon. Ang bilis na panalangin ang gagawin natin, but I believe that after this, your life will never be the same again. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. Pray this prayer with me right now. Tell it to Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Fill me, Fill me, save me, save me. in Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito, especially if this is your first time na ipinanalangin ito, kaya dinedicate mo yung buhay mo, rededicate mo yung buhay mo sa Panginoon. The Bible said, sabi ni Jesus, sino man lumapit sa Kanya, ay hindi niya itatakwil. Kung may mga taong nawala na yung tiwala sa'yo dahil minsan sa kasalanan din natin, mahal ka ni Jesus. Mabuti pa rin ang Panginoon. Huwag kang magtanim ng bitterness dahil tao din lang sila. Pero si Lord, kapatid, mahal ka niya. Mahal ka niya. Magpatuloy ka sa Panginoon. And for all of you right now, kahit na matagal na tayo, nakakaranas din tayo ng emptiness sa buhay natin. I pray in the name of Jesus, Lord, that you fill this empty space ngayon sa kanyang puso. Panginoon, lahat, Panginoon, itong emptiness na ito nagkukos, Panginoon, ng impulsivity, ang daming mga desisyon na ginawa, ura-urada, ng mga desisyon na wala nang pinakikinggan, Panginoon, kundi ang kanyang emosyon. Nakakaranas ng separation sa iba. Hindi na gumaganda yung kanyang social life. Halos pa-ending, Panginoon, yung kanyang ginagawa at sinasabi. Feeling lagi, nakikita lagi is pa-ending. Right now, God, I pray that you heal these empty eyes in the name of Jesus. Lord, bigyan mo pa po kami ng vision na may silbi pa rin kami dahil buhay kami, Panginoon, at anak mo kami, Panginoon. I pray, God, that you heal these empty eyes right now. I pray in the name of Jesus for vision. Pangitain na may silbi ang kanyang buhay, Panginoon. Na kaya mo siyang gamitin, Panginoon, sa iba't ibang kapamaraanan. I pray, God, that you heal this empty heart. In the name of Jesus, fill this person right now. I pray, God, for healing. Lahat, Panginoon, ng mga may seeds, may mga curses na binato sa kanya, may mga seeds, Panginoon, na mapanira. Insulto, Panginoon, mga dead words na umiikot-ikot sa kanyang puso at isipan. I pray right now, I rebuke it right now. At lahat na na-damage, Panginoon, mula nung bata siya, nasabihan siya na hindi magaganda, kung ano-ano ang umiikot sa kanyang puso at isipan. Lord, I pray for your healing right now. I pray that you heal this emptiness right now. Lord, na kahit anong ayos namin externally, yung pala wasak kami internally, Lord, I pray that you heal this right now. Come on, just ask the Lord right now to heal you. Just ask the Lord to touch this broken heart. In the name of Jesus. Let God heal that heart. Let God heal that mind. In the name of Jesus. Pag hindi gumaling yan, ipapasa lang natin yan.
Ipabasa lang natin yung ibang tao na wala tayong kamalay-malay, nasisira na tayo, nasisira yung ibang tao. Kawalan na rin ng pag-asa na pabasa natin sa kanila. Dahil feeling mo wala kang kwenta, ipaparamdam mo sa iba na parang wala rin silang silbi. Nasusugatan ka, pwede mo rin masugatan ng ibang tao. Let God heal you right now. Let God touch that heart. In the name of Jesus. Somebody in this place right now, the Lord is mending your broken heart. The Lord is healing your soul. Lahat ng may sugatang puso, nang may magulong isipan, sa pangalan ng Panginoong Hesus, dumaloy ang kagalingan. Ngayong araw na ito, Lord, heal us, God. Ano man ang kumakain sa Kanya, Lord, I pray for healing. In the name of Jesus. Come on, just ask the Lord right now. Ask God to heal you. Ask God to touch you right now. Oh Lord, the Lord is touching somebody's heart, somebody's mind. Just ask God. He's good. He said that my goodness will last forever. Doon ka humugot. Kung meron man din naging mabuti sa'yo, His goodness will last forever. His goodness will last forever. His salvation will continue forever and ever. The Lord is saving someone. The Lord is healing someone right now. Lapit ka kay Lord. Huwag mo intindihin yung katabi mo, kapatid. May ginagawa rin si Lord sa kanya. Humugot ka dun sa kabutihan ng Panginoon at hindi dun sa mga kasiraan ng buhay mo at sa paninira ng iba. Walang imposible sa ating Panginoon. He is good and He is great. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Lord. Declare it. Sa Diyos walang imposible. Come on, for the last time, declare it with all of your heart that nothing is impossible with the Lord. Oh Lord, nothing is impossible, Lord. Come on, for the last time, I want you to declare this, the chorus of this song right now. I believe you are my healer. Oh, Jesus. You're my healer. I believe you are all yes, oh Lord. I need you, God. I need you, Jesus. God, I believe that you're my portion. Oh Lord, I believe you're more than enough for me. Jesus, we believe, Lord. We believe. We believe. Sa panahon, Panginoon, na tinatamaan kami ng doubt at wala na kaming makitang mabuti maging sa aming sarili, Lord. Let your word remain true, Panginoon, sa aming puso't isipan. You have said in your word, but my goodness will last forever. Lagi mong tandaan, kapatid. His goodness will last forever. And His salvation will continue forever and ever. Ngayong araw na ito, may kabutihan ng Panginoon na dumadaloy sa buhay mo. His salvation will continue forever and ever. Kung naligtas ka ni Lord dati,
kaya ka niya rin iligtas sa sitwasyon mo ngayon. Why? The Lord is good. And His mercy endures forever. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat dahil pinunan mo, Panginoon, ang emptiness na ito sa aming puso. Hindi namin masasabi na kulang ang buhay namin dahil Ikaw ang bumuo ng buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas naming pasasalamat, papuri at pagsamba sa Diyos na bumuo ng buhay namin. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, malakas na palakpak sa Diyos na pumupuno at pumupuno ng buhay mo. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Come on, praise Him. Hallelujah. Praise the Lord.